Sa ngalan po ng ating Panginoong Hesukristo, isang mapagpalang sandali muli na tayo po ay sama-sama na mag-aral ng salita ng Diyos na pinamagatang forgiveness is the way to a new life. Sa Efeso chapter 4 verse 30 to 32, ito po ang ating pag-aaralan. Sabi po sa verse 30 ng Efeso chapter 4, at huwag ninyong dulutan ng pighati ang Espiritu Santo, sapagkat ito ang tatak ng Diyos sa inyo, ang katibayan ng inyong katubusan pagdating ng takdang araw. Verse 31, alisin na ninyo ang lahat ng sama ng loob, galit at puot. Huwag na kayong magbubulyaw, manlalait, at nananakit ng damdamin ng kapwa. Verse 32, sa halip, maging mabait kayo at maawain sa isa't isa at magpatawaran tulad ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo. Purihin ng Diyos sa pagkabasa ng kanyang mga salita. Ama, patuloy kaming nagpapasalamat na sa biyaya ng aming Panginoong Hesus at sa patnubay at gabay ng Santong Espiritu, muli ay matuto kami at mapagpala sa pamamagitan ng iyong mga salita. Salamat na ikaw ang aming guro sa aming kalagitnaan. In Jesus' name we pray. Amen. Dati, ang ating pamumuhay, kahit na tayo ay may relihiyon, ngunit wala tayong tiyak na importante pala ang relasyon. Kasi akala naman natin dahil may relihiyon tayo ay ganun na rin. Parang may relasyon na rin tayo sa Diyos. Pero hindi natin maitago na tayo ay nasa relihiyon lang, ngunit hindi tiyak na may relasyon tayo sa Diyos dahil nakikita sa ating way of living na tayo'y isang relihiyoso lamang at hindi rooted and grounded patungkol sa kaalaman, sa relasyon sa Panginoon at pagkakakilala sa Kanya. Hindi ito maitago dahil sa ating mga way of living or mga kahinaan at mga teorya. Teorya na hindi ayon sa Biblia, na hindi rin naman natin alam na compromising pala yun sa harapan ng Panginoon. Dahil tunay nga na pinapatunayan ng bunga ng mga gawa kung sino talaga ang nasa kay Kristo at hindi yung nasa kay Kristo. So, hindi maitago na tayo hindi napatawad sa ating mga kasalanan. Bakit? Kasi hindi maitago na tayo rin mismo ay namumuhay na hindi nagpapatawad. At pinapatunayan ito dahil hindi tayo napapatawad sa ating mga kasalanan. Kaya nakikita sa atin yung result bilang mga relihiyoso na hindi nga naman tayo marunong ding magpatawad. At higit sa lahat, hindi pa malaya sa mga kasalanan natin. So ito yung dahilan kung kaya makita natin na hindi tayo nagpapatawad sa mga nagkasala sa atin at sa mga kasalanan din natin. Hindi tayo napatawad ng ating Panginoon dahil nagkukumpisa lang naman tayo sa ating kapwa-tao o sa mga panahong iyon na tayo na sa relihiyon, sa pari, nagkukumpisal tayo. And then parurusahan ka kung mabigat-bigat yung kasalanan mo, 30 na Abang Maria, 10 na Ama Namin. So, ang daming ipanalangin, pabalik-balik mong dalangin yan. Yan yung parusa mo. Nagkumpisal ba kayo noong kayo nasa relihiyon pa? So, nalaman ko yun na kung anong bigat ng kasalanan mo, siyang dami ng ipanalangin mo. 10 Abang Maria, or 30 na pabalik-balik na Abang Maria. So, sinasabi niya ni Father kung ilan ang dalangin.
Napatawa din nga ako kasi parang 15 yata na Maria. Sa totoo lang, bagaman ako ay Katoliko, pero hindi ko siya memorize. At saka, yung ama namin, hindi ko rin memorize. Kaya sabi ko na lang to Panginoon. At that time, patawarin mo po ako kasi hindi ko po memorize yung Ginoong Maria. At yung ama namin, medyo memorize ko pa. No? So, at least doon sa aking pagkukumpisal, pagpanalangin, yun yung naging totoo na humingi ako ng kapatawaran kasi hindi ko alam, hindi ko memorize yung Ginoong Maria. At nagtataka ako, bakit si Maria nagiging Ginoo? So, pero actually, sa Ilonggo kasi, pag sabing Ginoo is Panginoon. So, alam mo naman sa relihiyon, sa Catholic, ay si Maria ay, sabi nga, isa na rin sa Diyos, no? Sa kanilang paniniwala. Dahil katulad din ni Jesus at sa ibang mga santo, ay inaari na rin nila na Diyos, no? Kasi dinadalanginan at hinihingian din ng kapatawaran. So, pinapatunayan na hindi tayo tunay na nagsisi at hindi tayo pinatawad ng Diyos dahil sa ating pamumuhay bilang isang relihiyoso. Dahil hindi naman natin alam na wala pala tayong relasyon sa Diyos. Kaya yun din yung approach natin or way of living ayon sa ating tinuro sa atin na pananalig sa pananampalataya. So, hindi correct, hindi tama ang lahat. So, dahil nakita po na tayo ay makasalanan sa pamagitan ng ugali natin at pamumuhay. Ika nga we're hypocrites. Nagtatago lang tayo na sumisimba tayo everyday. At sabi nga ay naglilingkod tayo sa Diyos. And then, pilit nating magpakabait at gumawa ng mabuti. But sa bawat paggawa nating mabuti ay hindi maitago sa harapan ng Diyos at sa harapan ng tao. Nagmayabang tayo kasi nakagawa tayo ng mabuti. So katulad sa nabasa natin sa Efeso chapter 4 verse 31, di pa naalis sa atin noon ang ugaling laging masama ang loob. Totoo, hindi. Even we have the relationship sa ating Panginoon. Minsan dala-dala pa rin natin ang pagiging relihosong attitude. Sabi ay humingi na ng kapatawaran sa Diyos pero laging matampuhin, laging sama ang loob. So, hindi pa rin nawala yung dating katauhan or ugali or attitude. Born again na daw siya, pero laging umiiral ang sama ng loob. Napaka-sensitive, galit, at puot, no? So, laging nagbubulyaw. So, parang kay pangit naman na malaman na naghahaleluya tayo, sumasamba tayo, lingkod na tayo ng Diyos sa worship, sa men's, women, single youth, mga bata, and golden, or sa anong ministeryo in mission. Pero, sabi nga ay nangbubulyaw, nanlalait. Hindi nga tayo nagmumura, pero matindi naman yung paglait. No? Sabi nga, sa isang tao at nananakit ng damdamin. Hindi sadya talagang sinasadya. Na sabi nga, we are born again, pero nagpaparinig pa rin. No? At talagang nananadya. So, ano ang dapat gawin upang makalaya sa buhay na madilim, relihosong pamumuhay, at sa mga ugali at pamumuhay na hindi kinalulugdan ng Diyos? Upang lubos na masasabi natin na humingi tayo ng kapatawaran at nakamtan natin ang kapatawaran mula sa Diyos. At masasabi natin na tunay na pinatawad tayo dahil
nakitaan tayo ng tinatawag na new life. So number 1, para ma-sure natin na tayo ay pinatawad ng Diyos na humingi ng kapatawaran at makitaan tayo ng bagong buhay na totoo as a born again Christian, dapat sure talaga natin, number 1, na humingi ng kapatawaran sa Diyos sa lahat nating mga kasalanan. Dahil alam naman natin, 1 John 1:9, kung ipinapahayag natin ang ating mga kasalanan, maaasahan nating ipatatawad sa atin ng Diyos ang mga ito at lilinisin tayo sa lahat ng ating kasamaan sapagkat siya ay matuwid. So, confession, sabihin talaga, i-decree, i-declare, Lord, sa oras na ito, humihingi ako ng kapatawaran. Talagang masama ang loob ko kay sister, kay pastor, kay pastora, no? Sa kapatid kong ito, no? Ayoko ng pusong ito. Ayokong mainis, may galit ako sa kanya. Lord, help me how to forgive kung hindi natin alam mag-forgive. No? Sabi nga, confess our sin. Kasi sabi ng Diyos, maaasahang ipapatawad sa atin ang ating mga kasalanan. At pag sabi ito is linisin. Dama mo na ikaw ay malinis kasi wala ka ng guilty feelings. At hindi na inis at galit ang nararamdaman mo sa iyong kapwa kapatid o sino man na alam mo naging sanhi ng karumihan sa iyong puso't kaisipan at buong buhay. You're not worthy sa harapan ng ating Panginoon. Alam mo na pinatawad ka na. Bakit? Alam mo na, malinis na ang puso't isip mo. Bakit? Kasi, ang kasalanan ay nakikita. Di ba? Alam mo kapag may kasalanan ka pa kasi nagigilty ka, nahihiya ka, so nabablush ka. So, malaman mo talaga na naghingi ka talaga totoo ng kapatawaran at pinatawad ka ng Diyos at nilinis ka talaga ng Panginoon sa iyong pagkakasala. At nagkaroon ka na, ikaw mismo na patunayan mo, you are born again. Nagkaroon ka ng new life, bagong buhay sa iyo. Kasi nadama mo, wala na yung marumi sa puso mo, sa isip mo. Wala nang bigat. Alam mo, malinis na. No? So, sa lahat ng ating kasamaan, ay alam mo na pinatuwid na tayo ng Diyos. Malaman natin na talagang nilinis na tayo, pinatawad tayo ng Diyos at totoong naghingi tayo ng kapatawaran. Kasi namumuhay na tayo sa katwiran, hindi sa hipokrituhan na tinatago mo lang yung sama ng loob mo. Pero sa totoo, andyan pa. Sinabi mo lang na pinatawad mo siya. Pero magtataka ka, ba't parang hindi ka makatingin sa kanya diretso? Ilang ka sa kanya makipag-usap. At siniseparate mong yung sarili sa kanya. So, sabi nga sa awit 103:11-12, ang agwat ng lupa't langit, sukatin may hindi kaya. Gayon ang pag-ibig ng Diyos sa may takot sa Kanya. Kaya kung alam mo na tunay na humingi tayo ng kapatawaran at pinatawad tayo ng Diyos at nilinis tayo at nagkaroon tayo ng new life or bagong buhay, ay alam mo na talagang limot na. Hindi ka magigilty sa harapan ng Diyos at sa iyong kapwa. Kasi, alam mo na sure na nalulugod na sa iyo ang Diyos. Mahal ka na talaga ng Diyos. Kasi hindi ka natatakot sa Kanya. At sabi nga, alam natin na yung agwat ng lupa't langit, sukatin may hindi kaya, ganun ka layo. No? Or nilimot ng Diyos ang ating mga kasalanan. So, wala nang condemnation. Verse 12, kung gaano kalayo ang silangan sa kanluran, gayon din niya inalis sa atin ang ating mga kasalanan. See? Ganun siya. Hindi tayo na magigilty kasi hindi niya isusumbat sa atin ang ating nagawang kasalanan kasi nahingi na natin ng kapatawaran. So, ganun din. No? Pagharap natin sa ating kapwa, limot-limot na. Wala na. Hindi na matanaw, hindi na maalala. No? At hindi na talaga alalahanin para hindi na doon. Kasi pagka parang hindi mo na siya alalahanin yung sakit,
ay limot mo na. Sabi nga, nandoon na hindi ka ilang. No? Sabi nga sa Hebreo chapter 8 verse 12, sapagkat ipapatawad ko sa kanila ang kanilang mga kasalanan at lilimutin ko na ang kanilang mga kasamaan. Ganun ang Diyos magpatawad kung tunay na humingi tayo ng kapatawaran. At the same time, ganun din tayo magpatawad sa ating kapwa. No? So, sabi nga, lilimutin na natin kung ano ang kanyang kasalanang nagawa sa atin. And then back to normal. We are brothers and sisters in Christ. Ituring pa rin natin ang mga elders natin as our father and mother spiritual at ang ating mga kapwa, kapatid kay Kristo, that we are brothers and sisters in Christ, at ang ating mga young people and children na sabi nga ay mga bunso natin sila. We're God's family in the kingdom of God, in the family of God. So, hindi mo ituring ang iyong sarili na iba ka or ilang ka. Ini-isolate mo yung sarili sa karamihan, sa iyong pamilya, sa iglesia. Isaiah 44 verse 22, ang pagkakasala mo'y pinalis ko na. Grabe, pinalis ko na, sabi ng Panginoon. Napawing ulap ang nakakapara, ikay manumbalik, yamang tinubos na pinalaya kita. So, ganun. Limot-limot na. Yung parang walang may nangyari. Same. At mas lalong maging sweet. Sabi nga, yung mga nakaraan. Naalala ko noon, grabing samaan ang loob namin ng mga singles. No? At kami ni Kuya Ted. Hi, Kuya Ted. No? Pero nung nangyari, talagang matindi yung aming harap-harapan, no? Talagang lahat ng sama ng loob namin sa isa't isa ay nasabi namin. Kahit kami ni Kuya Ted, hindi kami laging nag-uusap, but we are brothers and sisters in Christ, no? So, totoong parang kapatid. Nandiyan lang siya, nandito lang din ako. At kaming mga singles, malayo kami sa isa't isa, ay we remain as close as brothers and sisters in Christ, no? Kaya namimiss ko yung mga singles. Pero bago nangyari yan, na naklib kami sa pag-ibig at pagtuturingan na tunay na magkakapatid. Hindi biro yung kiskisan namin sa singles yung mga panahon na yun. Kasi Friday, no? Pero nung sabi nga, nung napagtagumpayan namin ang mga relasyon iyan, malayo man kami sa isa't isa, hindi kami laging nag-uusap, but deep inside in our heart, ay sabi nga, normal at masaya. Tama ang relasyon. No guilty feelings or anumang mga nakakahiya. Kundi ang sarap pa nga isip-isipin eh. Sarap pagtatawanan yung mga kaik-ika namin yung mga panahon na yun. Na mga kapwa pa, mga emotion at ma-pride, no? So, pangalawa, magpatawad upang makalaya sa kasalanan at makamtan ang bagong buhay. So, if we release forgiveness, we ask forgiveness and we release forgiveness, ay totally, completely, na ma-receive natin yung freedom from the bondage of sin. And no guilty feelings, no condemnation. Sabi sa Efeso chapter 4 verse 32, sa halip maging mabait kayo at maawain sa isa't isa. Magpatawaran tulad ng papapatawad sa inyo ng Diyos pamagitan ni Kristo. So, pwede na possible na talagang mabait sa isa't isa at maunawain kapag nandoon na yung pagpapatawad sa isa't isa, no? Tunay na madama mo yung tunay na magkapatid kay Kristo Jesus. Minsan lang magkita, malayo man, pero nandoon yung na-miss ang bawat isa, no? So, at sabi nga, ano ang ating makamtan kapag magawa nating humingi ng kapatawaran at magpatawad? Makalaya tayo sa madilim na pamumuhay at makamtan ang bagong buhay, isang buhay na liwanag. So, masaya na buhay. Makikita na sa iyo lagi yung kabanalan at katwiran. Walang hypocrisy. Wala kang dapat itago. Hayag ang buhay mo, lantad ang buhay mo. Tanggap ka ng kapatid mo sa Panginoon. Mga co-workers kay Kristo Jesus. Sabi nga,
kung umaandar yung kahinaan mo, hindi na sila galit, kundi sabi nga magtatawanan na lang. Pwedeng sakyan ang isa't isa. Hindi upang magsakitan, kundi lalong, sabi nga magpalakasan at maging masaya. Bagaman umaandar yung kahinaan, pero hindi na masakit. Nagiging kasiyahan na lang at kagalakan. Kasi hindi na pinapatulan kung ano yung mga ugali na kahinaan ng bawat isa. Bakit? Kasi malaya na tayo sa kadiliman Na-purify na ang ating mga kahinaan. Kasi naghahari na ang pag-ibig at nahilom na ang mga sugat. So liwanag na ang nakikita sa atin. Yan yung gusto ng Panginoon as a family relationship. Yan yung gusto niyang makita sa atin na kanyang mga anak at kapamilya. Sabi nga Efeso 5:1-20, yamang kayo'y mga anak, minahal ng Diyos, always remember, lagi nating alalahanin na tayo na humingi ng kapatawaran at pinatawad at nilinis na ng Diyos. Binigyan na ng new life at namumuhay na tayo sa liwanag. Sabi nga, makikita na talaga sa atin na nagmamahalan tayo bilang mga anak ng Diyos. Kasi, nakikita na sa atin yung replika na kung paano tayong mahal ng Diyos ng mga anak, makikita niya rin kung paano rin tayong nagmamahalan. Na-observe niyo ba sa inyong sambahayan kapag ang inyong parents, nanay at tatay mo ay nagmamahalan? Nagre-reflect sa inyong magkakapatid, nagmamahalan din kayo. So, tulad ninyo, sabi niya, yamang kayo'y mga anak na minahal ng Diyos, tulad ninyo siya. See? Verse 2, mamuhay kayong puspos ng pag-ibig, tulad ni Kristo. Ganun na ang naghahari sa atin bilang kapatid kay Kristo. Dahil sa pag-ibig sa atin, wala nang parang si others. Wala na yung mag-i-isolate ng kanyang sarili. Porket hindi lang siya napokusan or sama na pala ng loob mo. Kasi sila lang nagkukwentuhan tapos ikaw ay parang nandoon ka na out of place ka. Kapag alam mo parang na out of place ka, join. At sa mga kapatid naman, kapag alam nyo na parang na out of place si sister, yayain mo. So, ganun Nagmamahalan na tayo Importante ang bawat isa. At sabi nga, inihandog niya ang kanyang buhay bilang mahalimuyak na hain sa Diyos. Kaya ganun din dapat tayo. Inihandog natin ang ating buhay sa Diyos at sa ating kapwa. Wala tayong tinatangi. Lahat importante sa atin. Si nanay, si tatay, si bunso. So sabi nga sa verse 3, kayo'y mga hinirang ng Diyos, kaya't hindi dapat mabanggit man lamang sa inyong usapan ng anumang uri ng pakikiapid, karumihan o pag-iimbot. So aware, hindi dapat sa ating pag-uusap, pwede mag-joke pero walang sakitan at walang may pinuput down or pinapahiya. Nagjo-joke lang tayo as lambingan bilang magkakapatid kay Kristo, pero hindi natin niya ikinagagalak yung mga usaping pakikiapid, karumihan, o pag-iimbot. Mga kahalayang pag-uusap. Yan ay pag-uusap ng mundo. Hindi na atin yan usapin. Sabi nga, avoid natin yan kasi nilinis na tayo at pinatawad. Nasa liwanag na tayo. Verse 4, gayon din ang anumang malaswa o walang kabuluhang usapan at pagbibirong di nararapat. Sa halip magpasalamat kayo sa Diyos. No? So, ganun masaya sa isang pamilya. Walang may iniingatan na, naku, baka masaktan siya. Or sabi nga, walang may iniingatan. Kasi alam, flexible ang lahat. Alam kung paano patutunguhan ang bawat isa, no? At ikaw naman, alam mo yun ang kahinaan mo, flexible ka. Wag yung ma-hurt ka. At ikaw naman, wag namang sobra-sobra na parang dinidiin mo talaga na i-out of place mo siya at ma-heart siya, no? Dapat flexible ang bawat isa. Para sabi nga, dama ng bawat isang pag-ibig, no? At yan ang gusto ng ating Panginoon. Kaya iwasan yung mga walang kabuluhan na mga usapin or biruan na kung saan ay nagpuput down na tayo ng ating kapwa.
Verse 5, alam ninyo na walang bahagi sa kaharian ng Diyos at ni Kristo at ng Diyos ang taong mapakiapid, mahalay o mapag-imbot, sapagkat ang pag-iimbot ay pagsamba sa Diyos-Diyosan. So wala nang pag-iimbot sa isa't isa. Wala nang may gumagawang mahalay, no? So sabi nga ay hindi tayo mahihiya na mag-submerge, makisalamuha sa ating kapwa, Kristiyano or pamilya. Kasi we're not guilty. Dahil hindi na tayo namumuhay sa kadiliman at sa karumihan. Bagong buhay na kasi tayo. So, nagpapalakasan na lang tayo at nag-aaliwan habang hinihintay natin ang Panginoon. At the same time, patuloy na iniingatan natin yung puti nating damit ay huwag madumihan. Kasi nilinis na nga tayo dahil pinatawad na tayo at nagpatawad. So, sabi nga sa verse 6, huwag kayong padaya kanino man. Sa pamagitan ng mga pangangatwirang walang kabuluhan, i-avoid din natin ito. No? Sabi nga, kung alam mo yung pangangatwiran mo ay hindi naman talaga ayon sa katwiran ng Diyos, yun ay karunungan ng sanlibutan, huwag mo nang para sabihin ikaw ang mas matalino sa lahat. No? So, tingnan mo kung yung pangangatwiran mo ay ayon sa kalooban ng Diyos. At talagang, sabi nga, ayan ang talagang ibig sabihin ng Panginoon. Pero, kung yung teolohiya mo ay makasanlibutan, wag mo nang i-incest, no? So, para lang pasabi mo ay masigit kang matalino kaysa iba, sa iyong mga kapatid kay Kristo. So, sabi nga dito, sapagkat dahil sa mga gawang iyon, ang Diyos ay napupuot sa mga swael. See? Makikitaan pa rin kasi ng swael or pagmamataas. Verse 7, kaya't huwag kayong makisangkot sa kanila. No? I-avoid na natin yan. Verse 8, dati nasa kadiliman kayo, ngunit ngayon nasa liwanag, sapagkat kayo'y sa Panginoon. Mamuhay kayo gaya ng nararapat sa mga taong naliwanagan. Sapagkat ang binubunga ng pamumuhay na liwanag ay pawang mabuti. Always remember, matuwid at totoo. Verse 10, pag-aralan ninyo kung ano ang kalugod-lugod sa Panginoon. Verse 11, huwag kayong makikisama sa mga taong gumagawa ng mga bagay na walang ibinubungang kabutihang mga bagay na dulot ng kadiliman, sa halip ay ilantad ninyo sila at ang kanilang mga gawa. Pwede kang mag-friend ng mga unbeliever, pero ibig sabihin, ikaw yung mag-impart sa kanila, ikaw ang mag-enlighten sa kanila, hindi yung ikaw ang madala nila. No? So, kailangan flexible ka rin kung paano din na hindi rin sila mahiya sa'yo, para sila din ay makita niya na we are not hypocrites. Kasi naranasan ko rin yan noon nung ako'y unbeliever pa. Feeling ko sa mga Kristiyano, mga born again, napaka-hipokrito. Parang akala mo kung sino sila mga banal, pero sa totoo lang ay napaka-pride nila. So yun yung reason noon na parang nahirapan ako ma-born again. Dahil natitisod ako sa kanila. At likas lang noon na matitisod ako kasi hindi pa ako yung born again. Kaya dapat aware tayo sa pagharap din sa mga unbeliever. Na wag din nila sana maranasan yung ganong feelings nang naranasan natin noon nang tayo na sa relihiyon pa. Sabi sa verse 12, sapagkat kahiyahiyang banggitin man lamang ang mga bagay na ginawa nila ng lihim. Kaya makita nila na kapag nakipag-friend tayo sa kanila, friend natin sila sa kabutihan at ayon sa kalooban ng Diyos. Pero sa gawa nilang masama, ipakita mo, hindi mo ako dyan kasama. Ibahin mo ako. Sabi nga, ako'y tunay na anak ng Diyos. No? Para at least, nandoon na makita nila na tunay na tayong mga lingkod ng Diyos. Verse 13, ang lahat ng nalalantad ay naliliwanagan. Kaya kailangan maging asin at ilaw tayo sa kanila bilang naliwanagan na ni Kristo Jesus. Hindi yung magpasako pa tayo sa kanila na silang nasa kadiliman. So, verse 14, ang sabi, at ang naliwanagan ay nagiging liwanag. Kaya't sinasabi, gumising ka, ikaw na natutulog, magbangon ka mula sa mga patay at liliwanagan ka ni Kristo. Verse 15, kaya't ingatan ninyo kung paano kayo mamuhay. Mamuhay kayong tulad ng matalino at di tulad ng mga mangmang. Verse 16, sapagkat masama ang takbo ng daigdig, samantalahin ninyo ang bawat pagkakataon na kayo'y makagawa ng mabuti. Verse
17, huwag kayong mga hangal, unawain ninyo kung ano ang kalooban ng Panginoon. Bilang mga pinatawad ng Diyos at tunay na humingi ng kapatawaran, nilinis, at namuhay ng bagong pamumuhay, at makita nawa patuloy sa atin ang liwanag ni Kristo. At ito ang ma-impart natin sa mga tao na nasa kadiliman. Na makita nila na ito ang kapangyarihan ng paghingi ng tawad at magpatawad at tunay na pinatawad. Namuhay tayo ng may bagong buhay at patuloy na magsilbing liwanag sa kanilang harapan. Ama, maraming salamat sa mga mensahe na iyong inihatid sa amin. Patuloy po nawa na kami iyong kalugdan, na patuloy na mga anak mong pinatawad, minahal, nilinis, at binigyan ng bagong buhay. Thank you that your light continue to shine to each and every one. Receive the blessings of the Lord in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. In Jesus' name we pray. Amen. Mahal ko kayong lahat kay Kristo.